Pero hindi rito nagtatapos ang mga naitalang insidente ng pag-atake at karahasan sa loob at labas ng mga paaralan. Kinabukasan, matapos ang pamamaril sa Tacloban, isang 17 anyos na grade 10 student ang umano'y nanaksak sa kapwa niya 17 anyos na grade 9 student sa labas ng Public National High School sa San Carlos City, Negros Occidental. June 26, isa pang kaso ng pananaksak ang naiulat sa isang public high school sa Silang, Cavite. Isang 15 anyos na grade 8 student ang nanaksak ng 17 anyos na grade 8 student. Sa parehong araw, sa gitna ng routine bag inspection sa isang eskwelahan sa Apari, Cagayan, nakuha ang isang homemade .38 caliber na baril sa isang grade 10 student. Isang kutsilyo pa ang nasamsam sa isang grade 8 student. June 29, 2026, isang 12 anyos na grade 8 student ang nanaksak din ng 14 anyos na grade 8 student sa labas ng public high school sa Bacolod City. At nito lang Huwebes, isa pang stabbing incident ang nangyari sa Zamboanga City. Isang grade 11 student ang iniulat na nanaksak sa dalawa niyang kaklase. With recent events, mahirap din ma-discount yung possibility of copycat effects kung saan dahil nakikita nila na may ibang gumagawa, and if they think that other kids or young people can get away with it, maaring gayahin din nila, no? Nakapanayam din namin ng Department of Education o DepEd. Nakakalungkot at nakakabahala dahil nagsunod-sunod. Kahit ganong higpit natin kung talagang gustong gawin, gagawin. Probably this is the downside of modern technology. No? Kung sa DepEd lang, hindi namin kayang pigilan yung intention, hindi namin kayang sawatain yung impluensya. Sa loob lamang ng 2 linggo, 8 kaso na ng school violence ang naitala ng Philippine National Police. Sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC, mula taong 2022 hanggang nito lang nakaraang taon, nakapagtala ang kanilang opisina ng 1,275 school-related incidents na kinasangkutan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Sa bilang na ito, halos 300 ang naisampa sa korte. Mahigit 300 ang under preliminary investigation. Mahigit 50 kaso naman ang ni-refer sa social welfare para mabigyan ng angkop na tulong at intervention, habang mahigit 100 kaso ang na-dismiss. Yung iba, planado. Yung iba, parang impulsive siya na ginawa. Kadalasan nangyayari yan kapag sila rin mismo nakakaranas ng violence, whether at home or in school, napapababad sila. Halimbawa online sa mga communities kung saan encouraged ang violence, no? Meron tayong pasilidad na pagdadalhan sa kanila na kung saan pwede silang mariporma, mabago yung kanila pong mga aksyon at maging contributing member pa din sila ng ating pong society. Ang tanong, maaari nga bang magkaroon ng pananagutan sa batas ang mga menor de edad na nasangkot sa krimen? Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC, walang criminal responsibility ang bata pag 15 years old and below. So pag may discernment na at above 15, then pwede na silang kasuhan. Ayon pa sa JJWC, para sa mga CICL na 15 taong gulang pababa na nasangkot sa krimen, hindi bababa sa 1 taon ang pamamalagi ng isang CICL sa shelter. Para naman sa mga CICL na higit 15 taong gulang na nasangkot sa krimen, bibigyan sila ng tsansa na dumaan sa rehabilitasyon habang minomonitor ng mga social workers sa loob ng isang shelter. Magdi-decide na ngayon si judge kung ipapa-extend niya yung rehabilitation or sasabihin niya, since hindi ito successful, ililipat na kita sa kulungan, magsiserve ka na ng sentence mo.